Kahirap yung ating nararanasan bilang Kristiyano. Ayun, pinakita doon na ang daming paghihirap, ang daming tukso, ang daming maranasan mo pa doon na mawalan ka ng pag-asa, ganun. Ayun, pinano ni, bilang Kristiyano, sumunod tayo doon doon, di ba pinakita doon yung makitid na landas. Pero, tama yung daan niya. Kaya, yung bigat na pinapasan natin bilang Kristiyano kung tayo ay sumunod sa Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon na mawala yung bigat na yon. Ayun, sa ating patuloy na pagsunod sa Kanya, pananampalataya sa Kanya, ay ayun nga, yung mga hirap na mararanasan natin. Pero ang doon, manatili tayo sa Kanya at manalig tayo dahil kahit kailan hindi niya tayo pababayaan. Ayun. Sana maging faithful tayo sa Kanya hanggang sa huling mga panahon at hanggang sa pagdating. Dapat. Ano ang dapat mong sign? Huwag ka lang masabing tumingin. Tingin ko pa siyempre pumunta ka sa likong daan. Dapat talaga. Kung sa Panginoon tayo, pagdating na sa stand straight tayo, kung sinabing go, go tayo kasi paano mo pagdating huling ulan na lang pala parang ganun. Huling pagkakataon tapos pinakawalan mo pa. Mahirap lang bumalik. Kasi hindi ka makabalik dito sa pinanggaling. Kasi yung part na yun, hindi. Tignan nyo ngayong orasan, may papalit pa. Wala nang papalit eh. Dapat tuloy ka lang talaga. Diretso ka kasi. Sinabing ko, kasi huwag na tayo mag-atubili lang. Tulad ngayon ilan lang tayo. Kasi maraming mahal. Dapat sa Panginoon tayo. Huwag tayo, ay sa kanan susunod ng pagkataon. Dapat yun lang ang nakakalang mamimiss nila yung time mo. Hindi nila naranasan. Kasi bukas wala na yun eh. Walang handaan yan, bukas wala na. Wala nang libre. Diba? Ngayon lang yan. Bukas ba may marathon? Wala na. Hindi natin alam kung parang ulit nangyayari. Dapat, yung pagkakataon na dapat natin naranasan. Huwag natin pagkalagas. Kahit sa kabila ng mga nararanasan natin pagsubok, tayo doon sa Korean Tawgon, human as you are lang tayo na nabubuhay dito sa mundo, hindi natin maiwasan mapagsa sa mga kasiyahan. Pero pinakita nila yung 2 taon doon, pinakita nila yung pagiging matatag nila na makasumpong ng kapayapaan, ng kagalakan, o yung kapayapaan sa piling sa celestial City. celestial city. Kasi yun yung nasa puso nila, meron silang pinangahawakan sa puso nila. Kahit sa kabila ng pagsubok na mas dumarating sa atin o dumarating sa kanila, di sila nawawalan ng pag-asa. Kahit na minsan, doon sa yung mga madaming utos, mahirap gawin yun, pero kung sa tulong ng Diyos, magagawa natin. Kasi sa Kanya walang imposible. Lahat kaya natin gawin. At sa kabila ng yon, sa mga pagsubok na ang laki ng pinagdaanan nila, ang daming pinagdaanan nila kahit na isakripisyo nila ang lahat, kahit na pamilya nila na iwan. Pero dahil nasa puso nila yun ang gusto nila.
nasumpungan nila ay yung hinahanap nila. Nasumpungan nila yung kanlungan na matatagpuan lamang sa Diyos. Yung kagaya nila, simula pa lang, ang dami ng mga pagsubok na naranasan nila. Pero, yun nga, hindi sila sumusuko. Patuloy pa rin sila na sumusunod sa sinasabi sa kanila ng ay, iba Panginoon yung ano yun, Panginoon. Kaya sa atin, kahit na marami tayong pagsubok, maging matatag tayo at magtiwala tayo at anampalataya tayo sa Panginoon na kaya natin lahat basta nandiyan lang sa tabi natin na hindi niya tayo pababayaan. Makakarating at makakarating tayo sa dulo basta huwag lang tayong bigitan. Makakarating tayo sa hangganan kasi yung Celestial City, yun yung kakarian eh. Pag nakarating tayo doon, talagang magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, kagaya nga nun, si Huku, hindi siya sumuko. Nakatag siya, lumabag siya. Hindi sila sumuko sa lahat ng mga pagsuko. Hanggang kamatayan. Hindi sila, hanggang kamatayan, nagpatuloy sila sa pagiging matatag nila sa pagtitiwala. Sa buhay natin, normal lang na sa una pa lang, sa paglalakbay natin sa mundo, sa landas na gusto na lahatin ng ating Panginoon at landas na makakabuti sa atin. Kasi maraming tao na minsan, ganoon na lang ang kawalang pag-asa nila sa mga pagsubok. At sa una pa lang, sumusuko na sila. Related tayo dyan. At alam ko na naranasan din natin yan at nanggaling tayo dyan. At minsan, ang mga bagay at mga mahal natin sa buhay, minsan siyang nagiging dahilan kung bakit tayo nananayon sa Panginoon. At may mga bagay na nagiging tukso o dahilan na maging magkaroon tayo ng pag-iisip o question sa ating Panginoon. Pero alam naman natin na ang pangako ng Panginoon ay laging nandiyan at nananatili sa ating buhay. Pero sa ating mga tao, dahil na tayo may sariling desisyon at minsan tayo ay nagdesisyon para sa sarili lamang. Meron akong teacher na nagsabi sa akin, meron siyang sinabi na no man sa island. Walang taong namubuhay para sa sarili niya. Kaya sa ating mga tao, mamuhay tayo na ayon sa ating Panginoon.